Opportunity, tayo ho ay nagbabalik sa mga oras na ito para ho tayo ay muling mag-usap patungkol po sa usapin ng pagiging Katoliko. Magandang umaga ho, Brad Calix mula rito sa, siyempre, ito ay lugar ng Negros Occidental. At salamat tayo kay Arwin. Arwin, salamat ha, magandang umaga. Salamat sa alalay sa ating pagbo-broadcast dito. At magandang umaga sa lahat po ng mga Katoliko nationwide. Siyempre gusto natin batiin muna ang ating Bishop dito sa Diocese of Bacolod, si Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga kaparian sa buong Diocese ng Bacolod. Good morning. Kasama natin si Bro JB Akma. Bro, magandang umaga. Al, magandang umaga din sa iyo, no? Happy Sunday. Yes. At long time no see rin, no? Matagal-tagal hindi nagkita kasi naging busy rin ako. Oo. Last week parang pupunta tayo sa iba't ibang lugar. Yes. Diba? By the way, Pastor Al, binabati ko nga pala, no, yung mga kasamahan natin sa Catholic Faith Defenders headed by Brother Christian Paul Gailan. At yung pare namin doon sa may Hinubaan, si Father Giver Alipuon at si Father Dave Tripuca. At binabati ko rin pala yung mga yung pare natin dito sa St. Teresa of Child Jesus, si Father Hubert Habiliana. At yung spiritual advisor natin sa Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod, si Father Bong Gamala. At binabati ko rin yung spiritual advisor ng Granada Unit, Catholic Faith Defenders, na si Father Jonas Sumagaysay. At yung apologist na grabe, galing, ang saludo ako sa kanya, Pastor A, kasi nagla-live siya sa Facebook, tapos yung lahat ng kita sa Facebook pinapakain niya sa mga bata. Uy, maganda si yun. Father Jude Garsaniego ng San Isidro Labrador doon sa bayan ng Binalbagan. Uy, magandang umaga po. Grabe yung niya, parang nakakasaludo kasi maraming bata na nag-go, thousands of children ang pinakain niya. Yes. Dahil sa wala siyang kinuha na para gamitin na yung pera para sa sarili niya, wala. No, ginamit niya para sa yung tawag sa community nila is pag-asa. Okay. Okay. Kaya saludo ako sa iyo, Father Jude Garsaniego, at maraming salamat dahil sa iyong misyon ay maraming bata na nagugutom ang nabusog, no, at nakakain dahil sa iyong program. At binabati ko rin pala yung parish priest sa Tabugon, si Father Elsin Sinaon, at yung mentor ko na pare, si Father Richard Lachica. By the way, Pastor Al, hindi ko expect na yung mga kasamahan ko sa trabaho nakikinig rin sa atin. Ay, ganon? Binabati ko rin pala yung mga kasama ko sa trabaho, sila ni Brother Leo Selegria, James Neil Hulgin, Ram Romeo Manoho III, Jeric Fernandez, at sa boss ko, si Boss Joselito Picauco Jr. Magandang umaga dyan sa inyo, no? Salamat at kayo ay patuloy na nakikinig sa ating programa. At sa huli, binabati ko rin yung mga avid listeners natin. Yes. No, sila ni Mr. and Mrs. Chavi Uy. Diba? Kilala mo sila? Naman. Good morning po. Good morning, Mr. Chavi Uy, at sa kanyang kasama ni si Brother Butch, no, at sa kay Brother Well Maban ng Divine Mercy. Yung nila is Divine Mercy, Pastor Al. So, back to you, Pastor Al. Alright, good morning din sa aking may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Bro JB, bago tayo magpatuloy sa ating broadcast, ay siguro manalangin muna tayo. Sige po. Let us put ourselves in the most holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking your guidance and protection as we embark on this radio program dedicated to defending and sharing the Catholic faith. May the Holy Spirit be our guide and teacher as we discuss and explore the teachings of the Church. May our words be filled with love, compassion, and clarity. And may they bring hope and inspiration to all who listen. We pray that you would bless our listeners with open hearts and minds, that they may be receptive to the message of the gospel and the teachings of the Catholic Church. May they be strengthened in their faith and encouraged to live out their beliefs in their daily lives. We ask that you would protect us
from errors and misinformation, and that you would give us the wisdom and discernment to present the Catholic faith, in a way that is both faithful to tradition and relevant to the needs of our time. We ask this through the intercession of the Blessed Virgin Mary, all the angels and saints, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, mga kaibigan Katoliko, nationwide, sa naabot po ng DYRL GES 35. Magandang umaga ho uli sa inyo. Mga kaibigan, 3 bahagi pong gagawin natin sa mga oras na ito. Una ho, magkukwentuhan muna kami ni Bro JB kung anong nangyari dun sa kanilang NATCOM meeting sa Cebu City. At pangalawa, pag-usapan natin, ano ba tong CFD, itong Catholic Faith Defenders? Ano ba yung objectives nito? Pangatlo, ano yung pakinabang nito sa lahat ng Katoliko nationwide? Bro, una, pag-usapan muna natin. Ano nangyari doon sa NATCOM meeting sa Cebu City? Wow. Maraming salamat na Pastor Al. Actually, talagang the best and amazing yung nangyari doon sa Catholics doon sa Cebu. Okay. Ano nangyari ito nung May 24 and 25, and it is our 48th annual Catholic Faith Defender National Convention. Okay. No, yung tema namin doon is the legacy of Nicaea the First, CFD as Pilgrims of Hope in the Age of Unbelief. Oo. Kasi, Pastor Al, yung May 24, it is the anniversary of the Council of Nicaea. Okay. No, yung Council of Nicaea doon na form or doon tinuldukan yung issue doon sa kay Arius, si paring Arius na tinuturo niya at pinalaganap na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. Ayun. So, in this national convention, pinag-usapan namin doon yung Christology. Okay. Kung ano ba talaga yung kalagayan ni Jesus, Diyos ba? Mm. Diyos lamang ba? Tao lamang ba? O Diyos at tao? Okay. So, yung program na iyon is nangyari doon sa Pope John Paul the 23rd Seminary, Okay. sa Pope John Paul II Avenue, Luz, Cebu City. Okay. Oo, alam mo ba, Pastor Al, maraming pumunta doon. Nationwide, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Lahat ng mga Catholic Faith Defenders pumunta doon sa Cebu. Okay. No, para magkita-kita at mag-usap-usap. Talagang nakaka-amaze lang, Pastor Al, kasi yung mga ibang sikat na mga personalidad gaya nila Brother Wendell Talibong nandoon din. Okay. No, sila ni Brother Ryan Mihiliano, Okay. nandoon Father Fran Villegas, Oo. nandoon din sila sa convention na yun. At talagang ma-amaze ka kasi nakikita mo yung mga kapwa mo apologists na nagtitipon kayo at nagsasalo-salo. At yun nga, Pastor Al, nang nagsimula yung yung program with Holy Mass. Okay. No, pinangunahan ito ng main celebrant na si Father Fran Villegas. At yung misa, Pastor Al, is ad orientem at Latin Mass. Ad Okay. orientem, ibig sabihin nakatalikod yung pari. Oo. And lahat ng sinasabi is Latin Mass. Wow. Oo. Wow. Wow. No, parang nanindig yung balahibo ko sa Latin Mass kasi nafe-feel mo yung talagang napaka-solemn ng misa, hindi yung parang may mga kasi syempre 'di ba dati tayong protestante. Oo. Oh, so iba talaga yung misa pag napaka-solemn, may mga Gregorian chant, Okay. talagang ma-amaze ka talaga at parang feel mo sinasamba mo talaga yung totoong Diyos sa misa na yun. Yung presensya ng Diyos. Yung presensya Oo, talaga, doon kasi sa napaka-solemn ganung matahimik eh. talaga na pagkakataon eh. Oo. Yun nga, Pastor Al. Tapos, sa misa na iyon, gaya nga nasabi ko, si Father Fran Villegas, siya yung Catholic Faith Defender Spiritual Director natin. At pagkatapos ng misa, yun nga, actually yung presidente natin nahuli sila kasi parang na-late yung nila. Sila ni Brother Christian Paul, kaya hindi sila naka-attend sa ating mass. Okay. Hindi nila na-experience yung na-experience ko, Pastor Al, na doon sa misa yung Latin Mass, talagang ang ganda. And yun nga, at pagkatapos ng misa, may nag-break kami, nag-snacks doon, nagkukentuhan yung mga CFDs, Oo. kung ano, kamusta na ba, imagine from Luzon, Visayas, Mindanao. Mhm. Mga ilan ang participants all over the country? All over the country, I think More or less, mga ilan kayo? More or less,
500 yata. Wow. 400 to 500. Wow. I'm not sure Wow. kung ano. Wow. Pero napakarami ng participants. Pag ilang beses mo na to, Bro JP, na nakadalo doon sa annual NATCOM meeting? Pag ilang beses mo na? Actually, yung first national convention ko, Pastor Al, is sa Dumaguete pa last 2012. Oh, okay. And then 2013 sa Cebu. Mhm. 2014 doon sa may Cagayan de Oro. Okay. And after that, bumalik ako dito sa Bacolod kasi doon ako naging CFD sa Dumaguete eh. Okay. Pagkatapos noon bumalik ako dito sa Bacolod, nag-work ako at hindi ako naka-attend. Tapos dagdagan pa ng pandemic. Okay. So wala na talaga. Ngayon na ulit ako nakabalik sa National Convention dito sa Catholic Faith Defenders. Bro, pwede mo sabihin sa grupo natin, ano ba pinaka-highlights nung pinaka-meeting nito? Etong annual NATCOM meeting sa Cebu. Anong pinaka-tampok, pinaka-highlights? Anong pinaka-nangyari doon sa meeting ninyo? In this National Convention, bro, yung pinaka-highlights na nangyari dito is tinuldukan na yung issue sa God died issue. Kasi yung nangyari, may mga CFD na naging faction eh. Kung yung issue is God died on the cross, namatay ba yung Diyos? Yun yung topic nila, literal or figurative. So tinuldukan na ng Catholic Faith Defenders, it is with nihil obstat and imprimatur na dapat ituro ng mga Catholic Faith Defenders that God died in His human nature. Yun yung totoong turo ng simbahan. So, pag hindi ka nakinig o hindi mo yan sinunod, ang utos na yan, you will be considered as heretics. So sa madali sa Bro JB, namatay yung second person, yung pagkatao. Hindi namatay yung pagka-Diyos ni Kristo. Yun ang gusto nating liwanagin eh. Kasi nga dati may contention, may nababasa rin tayo na etong God died na to, ibig sabihin, pati yung pagka-Diyos na nature ni Kristo namatay. Medyo may problema tayo dyan, sasabi tayo dyan. Pero salamat dahil at least okay na. Okay na. Wala nang pwedeng magtuturo ng ano paman. Kasi anong taon yan, Bro JB? Medyo itong God died issue na medyo sumulpot among CFDs. Yung parang masyado pinag-usapan. Anong taon yon? I think I'm not sure pero matagal na kasi ito eh. Mga 10 years ago? Hindi naman siguro. 5 years ago? Mga 5 years ago. Okay, medyo medyo of course, salamat sa mga sa mga kaparian natin na nagbigay liwanag tungkol sa issue na yan. Bro, diretso tayo. Kasi gustong malaman ng mga kababayan natin, mga Katoliko nationwide. Ano ba ang CFD? Kasi naririnig yan. Yung suot mo ngayon, CFD. Ba, pwede mong pakita yan, no? Ano ba yung CFD na yan, bro? Ano ba yan? Ano ba ang objective nitong CFD? Bakit ba meron yan ng Katoliko? Bago ko sagutin yan, Pastor Ala, gusto kong klaruhin yung God died issue na it is totoo na hindi namatay. Actually, di ba dalawa yung nature ng Diyos? Okay. No? God and human. Di ba? Pero, hindi namatay yung Diyos, yung namatay sa kanyang pagkatao. Okay. Pero in person, magkaiba kasi yung nature at yung person. But in person, the second divine person is namatay talaga si Kristo. Literal na namatay. Hindi siya hinimatay ha. Gusto natin liwanagin. Correct. Hindi siya hinimatay. Siya ay literal na namatay. Correct. Ganon yung nangyari. Okay. Yan ay tinuldukan na at nilagyan ng nihil obstat. Ibig sabihin, no objections. It is free to, and imprimatur. Ibig sabihin, it is free to print and no objection. Ibig sabihin, walang mali sa turo na iyan. Ayun. So, ganun yung nangyari. And sa tanong mo, ano ba yung Catholic Faith Defenders? Oo. Okay. Yung Catholic Faith Defenders kasi, Pastor, gaya nung sabi ko nung unang program ko dito, ito yung ang founder nito ay si Attorney Caumeran. Okay. No, yung ginagawa nila noon is nagdedebate doon sa Plaza Independiente. Okay. Parang ganun. Actually, yung Catholic Faith Defenders, sila yung nagdedepensa sa turo ng simbahan. Okay. Actually, talaga napakalaki ng turo ng Catholic Faith o yung tulong ng Catholic Faith Defenders sa akin. Okay. Kasi kung wala ang Catholic Faith Defenders is
Siguro hanggang ngayon basta protestante ako. Ay, ganon. Oo. Kasi hindi ko alam na may ganun pala yung turo ng simbahan. Oo. Kailan nagsimula yan, bro, sa Pilipinas, itong CFD na to? Saan lugar sa Pilipinas nagsimula yan? Based on my research, bro, nagsimula ito sa Cebu. Cebu. Mm. Mga anong taon nagsimula sa Cebu ang CFD? 1963. 1963. Yes. Hindi pa ako ipinapanganak niya, Brad. No. 1970 ako. 1970 ka? So, palagi mga ko ilang wala ka taon pa rin na? yan. Wala rin ako niyan. No, mga 62 years. Wow. No, 62 years na nagdedepensa ang Catholic Faith Defenders Oo. na dito sa Pilipinas. Bro, liwanagin mo kasi, napapagkamalang party list tayo eh. Liwanagin nga nating mabuti yan. Ano ba ang pinaka-objective o layunin ng CFD? Bakit meron yan sa simbahang katoliko in general? Yung pinaka-main objective ng Catholic Faith Defenders is to inform, Uy. no? To Okay. inform the Catholic faithful Oo. kung ano ba talaga yung turo ng simbahan. Iyon. Kasi sa panahon natin ngayon, especially na ngayon may social media, di ba? Oh, tama. Dahil sa social media, maraming mga misinformation Oo. no, na lumalaganap ngayon sa social media. Mga fake news. Fake Oo. news. Mhm. So akala nila yan yung totoo kahit noon pa man. Mm. Akala nila yan yung turo ng simbahan, which is hindi naman pala turo yan ng simbahan. Okay. O halimbawa, tinuturo sa amin na si Maria daw ay Diyos. Which is, hindi naman pala Diyos si Maria. Hindi yan tinuro ng simbahan. Okay. Mga fake news. Mhm. Sabi rin nila, yung mga santo daw natin ng Katoliko, yung mga Diyos din natin, hindi naman tinuro ng, ng simbahan. Oo. So, kailangan, yung main objective ng Catholic Faith Defenders is, syempre, to evangelize. Okay. Evangelize the Catholic faithful, hindi lang yung Catholic faithful, kundi lahat. Oo. Na gustong makinig sa turo ng simbahan, evangelize, and syempre to form a Oo. Catholic faithful na maging nadepensahan din Oo. yung kanyang pananampalataya. Gusto natin liwanagin, mga Katoliko nakikinig sa ating broadcast sa DYRL Jess 35. Mga Katolikong kaibigan, hindi ho debate ang objective ng Catholic Faith Defenders, binanggit ni Bro JB Correct. Akma, kundi ang pangunahing layunin, ba't nag-i-exist? Now, linawin natin, Brad, ha? Hindi tayo party list. Correct. Tapos na yung politika natin, ha? Huwag nyo kami idabay dyan, ha? Kami po ay purely religious ito, at ang pinaka-objective ng grupo ay dumepensa. Brad, didepensa. Ba't kailan dumepensa? Kasi nga, merong umaatake, Correct. mga anti-Catholics, mga non-Catholics, na binabanatan yung simbahan natin. Bakit paborito tayong banata ng mga anti-Catholics, Brad, sa palagay mo? Kasi Brad, sa akin na-experience, ang Catholic kasi Brad is mahal yung Biblia. Okay. Love nila yung Bible. Kaya pag ginamitan sila ng Bible, Oo. agad naman naniniwala yung Catholic. Oo. Kaya Catholic lang yung kino-convert nila. Oo. Meron ba kayo nakita na protestante na pupunta doon sa Hulo-Sulo, doon sa mga Muslim countries, Saudi Arabia, at nagtuturo ng Kristyanismo doon? Wala. Okay. Catholic lang yung kino-convert nila kasi madaling kunin yung Catholic kasi naniniwala na sa Biblia. Pero Oo. yung mga Muslim, Buddhism, Oo. kinakausap nila, hindi naman. Oo. Kaya Catholic yung favorite. At syempre, para mas madaling kunin yung Katoliko, kailangan talaga nilang siraan yung Catholic. Oo. Kaya sinasabi natin doon sa mga pastor, ministro, mga Brad, you mind your own business. Kami sa Katoliko, meron kaming malinaw na turo eh. Anong ebanghelyo pa yung gusto nyong sabihin sa amin? Mas malinaw yung ebanghelyo namin kaysa sa ebanghelyong pinangahawakan ho ninyo. Kaya nga, mga kaibigan, itong pinag-uusapan namin ni Bro JB, napaka-importante ito, na maintindihan po ninyo bakit nag-i-exist ang Catholic Faith Defenders. Hindi ho para makipagdebate, Correct. okay? Hindi makipagdebate, ha? Siguro secondary na lang yan, Brad. Secondary, pag may naghamon na talaga sa atin ng debate, na wala na tayong choice ba? Ganon yung... Para sinasabi mo, Bro JB, hindi sa atin nagmumula yung debate, Correct, oo. kundi yung Sila. may humamon. May humamon. Ayun, lagi may ganun eh. Pag may humamon, ang Katoliko, hindi natin sinasabi na, ay, hindi kami pwede dyan. Oo, correct. Sa totoo lang, mga kapatid, maski na ano naman debate ang gawin po nila, hindi naman sila manalo-nalo. Yun nga. Paano nga naman mananalo kung baluktot yung doktrinang itatapat nila sa simbahang Katolika? Tama. Pangalawa, kailan ba sila
yung tinanggap nila yung pagkatalo sa debate. Parang walang ganun eh. Parang pag natatalo yung grupo na ganito, may papalit lang din. Okay? Parang hindi sila nasasatisfy sa nangyari. Parang, bro, kung sa akin yon, natalo yung grupo ko, Bakit pa kami may second round? Correct. Kasi parehas lang naman din. Maski saan mo dalhin na anggulo ang turo, talagang wala po talaga mga kaibigan eh. Kaya sinasabi natin doon sa mga ministro, mga pastor, parang ganito na lang sinasabi ni Brad Calix yung mind your own business. Yung, okay, wala na kaming problema doon sa mga Katoliko napunta sa inyo. Mag-focus na lang ho kayo doon. Tama. Wag ho sa Katoliko. Kasi hanggat kayo ho ay bumibira sa amin, social media pang gamit ninyo, at hindi niyo alam kung paano ho ilalatag yung inyong mga pinagsasabi, wag na lang ho. Pwede naman tayo magkape-kape dyan sa gilid Mag-usap na lang tayo at wag na ho kayo umatake. Kasi ho, talagang hanggat may pag-atake, bro JB, Oo. anong gagawin natin? Didepensa lang tayo. Bro, ilan na ba ang mga CFD nationwide? Oo, ang CFD nationwide, hindi ko makita yung stats dito. Pero talagang napakarami from Luzon. At least marami na tayo. Marami Luzon, na tayo. Visayas, Mindanao. Dito sa sa Visayas. Sa Visayas, bro, we have, actually, marami rin Marami na. Sa Negros kasi, di ba merong 4 na diocese? Okay. No, yung Diocese of San Carlos, Diocese of Dumaguete, Diocese of Cabancalan, at syempre dito sa atin sa Bacolod. So, 4 dioceses, may mga chapters ng Catholic Faith Defenders doon at sila yung nagdidepensa man sa kanila mga dioceses. Bro, linawin natin to kasi may nagsasabi na ito daw Catholic Faith Defender na to, gumagawa lang daw tayo ng sarili nating galaw. Wala daw tong basbas galing kay ganito, galing kay bishop, wala daw tong basbas. Baga sarili, parang guerrilla tayo among doon sa simbahan natin. Gaano ka, totoo ba yan? Nag-guerrilla lang tayo? May sarili lang tayong galaw? Wala itong blessing from the top authority, bro? Maling-mali yan, Pastor Al, no? Tandaan natin na ang apologetics is part of the apostolic tradition. Okay. It is contained in Church Major's document. No, mababasa natin dyan sa Jude chapter 1 verse 3 na sinabi dyan na, "Dear friends, I had been eagerly planning to write to you about the salvation we share. But now, I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to His holy people." Okay. Ano daw sabi? Urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to His holy people. So, kailangan talaga nating depensahan yung faith natin. No? Hindi ba debate yung binanggit doon, yung salitang debate? Hindi. May debate ba kang nabasa sa Biblia? Wala. Wala. Ano sabi? Defend the faith. Ipagtatanggol. Ipagtatanggol. No? Sige bro. So patuloy natin dyan din sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ang sabi dito, fight the good fight for the true faith. Okay. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. At ito yung favorite verse ko as a Catholic Faith Defenders, Pastor Al. Ano yan? Yung sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Ano nakalagay dyan? Ang sabi dito is, "But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect." Pastor Al. Bro, binanggit doon, be prepared. Ano ibig sabihin niya? Kailangan handa tayo yung kung ipagpatuloy natin yung sentence, always being prepared to make a defense. Kailangan prepared talaga tayo o handa tayo na depensahan yung ating pananampalataya. Pero, may quote din dito yung unang Santo Papa natin na si Peter. Sabi niya dito, "Do it with gentleness and respect." So, gaya na reminders din sa mga kapwa ko CFD, sundin din natin yung turo ng ating Santo Papa. Na sabi niya dito, kailangan nating depensahan yung ating pananampalataya, pero do it
with gentleness and respect. Hindi yan, Brad, yung parang parang kalye Oo, na hindi yun. usapan na mambabastos ka ng ibang Oo, wala. pananampalataya. Hindi tayo dapat ganon. Hindi dapat ganon. modelo tayo. Ano Oo. nga yung dalawang binanggit dyan, Brad, sa dulo? Do it with gentleness and respect. Pag sinabing gentleness, ano ibig Kailangan sabihin niya? malumahan nila na gentle. Parang Gentle. gentle tayo Oo. dapat sa ating kausap. Hindi mataas ang boses. Hindi mataas ang boses, hindi mataas yung parang binabastos na natin. Okay. No? At Oo. yung pangalawa is respeto. Ito yung pinaka-importante, Okay. Pastor Al, no? Okay. As CFD, no, siguro hindi tayo nagkakaintindihan sa reason, Mm. no? Pero ating tandaan na sa reason lang tayo nag-aaway, but Oo. not in our hearts. Sa dulo ng usapan, kailangan na brothers pa rin tayo. Kapatid pa rin kita, no? In Christ. Nag-aaway lang tayo sa reason, gaya ng sabi ko, pero di tayo dapat mag-away sa ating mga puso. Bro, naobserbahan ko lang, no? Kasi marami na ako nakikitang klaseng debate sa Pilipinas, maging sa labas ng bansa pag nag-o-observe ako. Para atang sa Pilipinas lang yung debate na hindi nasusunod yung tamang protocol. Pangalawa, nagiging personalan ng debate sa Pilipinas. Oo. Hindi natin kayang ihiwalay yung pagiging professional mo na yung argumento lang tayo. Oo. Pero at the end ng ating debate, barkada tayo. Barkada. Parang hindi ganun sa Pilipinas. Oo. Sa US, magbabanatan yan. Argumento yan. Oo. Pero Brad, merong respeto. Correct. Hindi yan yung hindi mo pa tayo magsalita, inaagaw mo na sa Pilipinas lang yan. Only in the Philippines. Kaya bro, siguro magandang paalala sa mga CFD nationwide. Medyo tignan natin. Secondary yung debate. Pero sana, pagka nagdidebate, wag masyadong gawing personal. Of course, hindi naman galing sa atin, hindi naman tayo na may personal sa debate. Oo. Kadalasan yan doon sa mga kadebate natin. Pero sana matutunan as we go along. May mga grupo tayo na para doon sa debate. Si Brad Calix, hindi ako pang-debate, pang-discussion ho tayo. Bro, ano ang buti nitong CFD? Paano ba na-organize siya sa isang parokya? Ano bang sistemang pinagdadaanan yan bago mabuo na isang parokya ay meron siyang CFD? Anong requirements o proseso? By the way, Pastor Al, bago ko gusto ko lang muna i-quote yung sinabi mo na about sa mga CFD na nagdedebate. Oo. Actually, Pastor Al, yung based sa aking experience as CFD, Oo. tinuturo talaga sa mga CFD kung ano yung rules of debate. Okay. Kung ano yung hindi mo pwedeng gawin. Kaya nga, yung CFD alam na alam, out of the topic yan hindi yan yung topic natin. Ad hominem yan parang atake oo nga. personal na. Dito Oo. sa Catholic Faith Defenders, tinuturo sa atin kung ano yung mga fallacy Oo. sa mga argumento. Ang problema lang kasi, Pastor Al, yung mga naghahamon Oo. hindi alam yung fallacy kasi wala naman silang fallacy. Hindi Okay. naman tinuturo sa kanila yung rules and argumentation of debate. Kaya minsan nakikita mo sa Q&A, Oo. yung part mo is ikaw yung magtatanong, Oo. pero yung nakikita mo ba yung Pastor Alex, yung Oo. protestante pa nagtatanong sa Catholic, Oo. yung ginagawa niya is hindi naman nagtatanong, nagko-komentaryo lang. Oh, totoo yun. Hindi yung pag ganun yung nangyayari, pag Q&A, pag tanong lang. Ibig Pag sabihin, sagot lang. sa madaling salita, bro, Wala silang alam. hindi nila alam yung flow ng debate. Hindi nila alam. Hindi nila, siguro ang training lang sa kanila, sige kung may opportunity ka, bumanat ka ng bumanat. Pero, pabayaan mo na yung protocol. Siguro ganun ang training sa kanila. Pero sa ating mga Katoliko, sinusunod natin yung protocol ng debate. Oo, kailangan talagang Kaya yung Catholic Faith Defenders, objection, Mr. Moderator. Oo. No, yung yung dapat niyang gawin ngayon is dapat magtanong siya sa akin, huwag siyang magkomentaryo o Oo. mag-comment sa aking sagot. Oo. No? Ganun yung kaya yung iba is habang nagsasalita pa is kinukuha na ng ganun yung nangyayari. Kaya may rules yan na dapat sundin. Yun nga yung nakakatawa, Pastor, kasi akala mo sa social media habang hindi pa nagsisimula yung debate, parang sinong malaking tao ba? Okay. Pero Okay. pag na sa debate, pag alam mo yung rules ng debate, makikita mo talaga na hindi talaga marunong magdebate yung taong ito. Okay, okay. Ganun yung bro. And continue ko lang pala, Pastor Al, baka sabihin nila is walang utos ang simbahan Oo. na kailangan nating dipinsahan yung faith natin. Oo. No, i-quote ko lang yung last two Sige, is sige. yung Code of Canon Law Oo. sa 879
the sacraments of confirmation strengthens the baptized and oblige them Oo. more firmly to be witness and of Christ by word and deed, and to spread and defend the faith. Okay. No? Turo yan ng canon law na to spread and defend the faith. At dito sa Second Plenary Council of the Philippines or PCP2, Oo. sinabi dito na we do not apologize for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subjected to attacks from which it has had to defend itself. Jesus had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Ito yung sabi dito ha, yung Oo. pinaka-highlight. Sige. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, Oo. and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Pastor Al. Ibig sabihin, kung ang kaparian sa Pilipinas ay hindi masyadong sold out sa CFD, wala mangyayari. Pero so far naman, no, sa atin, dito sa diocese natin, lahat ng pari naman informed at nag-aantay na lang tayo sa kanilang go signal kung kailan tayo pupunta sa kanilang parokya para tulungan yung mga interesado na mga kalalakihan at kababaihan na matutunan yung apologetics. Tama. Bro. Oh, tama 'yun na pastoral na at bilang Catholic faith defenders din, no, tayo ay mga laiko kung dapat tayo ang sumunod doon sa ating mga parish priest. Hindi pwede na yung parish priest na ang sumusunod sa atin, no? Walang ganon. So as a Catholic faith defenders, we need to humble ourselves na hindi porket nakapag-aral lang tayo ng apologetics, feeling natin mas magaling na tayo sa mga pare. Hindi ganoon, walang ganon dapat. Walang ganon. Yun yung problema sa mga ibang Catholic faith defenders sa ibang chapters kasi ganon na yung pag-uugali, which is I discourage, no? Dinidiscourage ko talaga yung mga ganong characteristic o ganong pag-uugali ng mga Catholic faith defenders. Dapat bilang Catholic faith defenders, kailangan tayo ang sumunod sa ating mga kaparian. Kasi sila yung shepherd sa ating parokya. Bro, linawin natin yung authority na ginagawa natin, in particular dito sa Diocese of Bacolod, hindi ito galing sa atin lang na galaw. Tumbukin natin. May basbas ba ito ni Bishop Patricio Buson, Brad? Yes. Yung grupo natin? Meron. Meron talaga, yes. Binasbasan ito ni Bishop Buzon na nagpadala siya sa atin ng letter. At yung sanggunian ng mga laiko ng Pilipinas, we are also recognized we are official layman organization dito sa Pilipinas. Gusto natin linawin mga kaibigan nakikinig dito sa DYRL sa naabot nito Hindi kami party list. Ulitin namin 'yan. Pangalawa, hindi kami bugos. Kami ay legit. May authority ang CFD sa Diocese ng Bacolod. Correct. Galing kay Bishop mismo. Correct. Bishop Patricio Buson. Baka may nagsasabi, gawa-gawa lang naman ninyo. Punta ho kayo doon sa palasyo. Doon ho kayo magreklamo. Pagtanong ho ninyo yung mga pinagsasabi namin ni JB Akma rito sa RL, kung totoo nga, baka kayo ho mismo mapapayahaw kayo. Sinasabi ko na nga sa inyo, legit ang Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Bacolod. Bro, ano pang gusto mo idagdag dyan sa CFD? Gusto ko lang idagdag muna, Pastor Al, no? I think hindi ko masasabi siguro, Pastor Al, na we need to celebrate this. No? Kasi yung turing ko dito, it is a mission and it is a responsibility, big mission and big responsibility. Kasi during National Convention, meron 2 taga Bacolod na nakapasok sa Board of Governors. Uy! Oo. Sino yan? Gusto naming malaman, Brad, kasi kami, nakikibalita lang din ako. Hindi naman ako napunta sa NATCOM na yan. Hindi ako nakapunta. Sino ba? Mukhang may naririnig ako. Kaya lang, baka fake news yun. Pakisabi, Brad, ikaw naka-attend. Gusto ko na lang i-mention yung lahat ng mga Catholic faith defenders
na nakapasok sa Board of Governors. Okay. Una, gusto ko munang i-mention yung president Oo. na ng Board of Governors na si Brother Ryan R. Mihiliano. Oy. Siya yung presidente Oo. ng Catholic Faith Defenders Board of Governors. Yun. At yung pangalawa, yung internal vice president na si Brother Ramon Gitamondok. Okay. Yung external vice president na si Brother Wendell Talibong. Ayun. Oo. Yung ating secretary na si Brother Giselle F. Mosquera. Mhm. Si Adan M. Imo, ito taga Manila to, Taga Pastor Manila, Alo. oo. Si Brother Adan M. Imo, Junior. Siya yung treasurer ng Board of Governor. Okay. At si Dr. Jessa Maureen Carolino, siya yung auditor. Mm. Si Kenneth Alvin Bustamante ng Mindanao, siya yung PIO. Oh, si Kenneth. Oo, Kenneth Bustamante. Brother Kenneth, magandang ah. umaga nga pala sa iyo. Okay, Brad. Morning Oo. Oo. At dito naman sa Visayas, si Brother Joven Halbona. Halbona. Siya yung Catholic Faith Defender sa Dumaguete. Dumaguete. Mm-mm. Okay. At Oo. yung sa Luzon naman, si Brother Pedro Taginay. Oo. No, siya yung PIO sa Luzon. Naabangan namin yung Visayas yan. Tagal mo yan. Sino ba sa Visayas? By the way, sa Visayas naman, yung mga members dito is si Antonio Acabal Ayun. at tayo, Pastor Al, nakapasok tayo. Sinong tayo? Linawin mo, Oo, anong ako, pangalan? nakapasok si Balita Brother- ko parang may dalawang pangalan eh. At syempre ako, Brother JV, Akma, Yun. nakapasok tayo sa Board of Ayun. Governor. Okay. Oo. Next, si Brother Juni Agrabio, Jovenal Alesna, Oo. Giancarlo Asis ng Davao, Ayun. at sa San Carlos, dito sa Oh. Negros din, may nakapasok sa Oh. Board of Governors, si Brother Louis J. Carba. Carba. Oo, si Artemio Carino, Oh. si Ayan Quizon, at ngayon nanonood sa atin si Sino, Sister Genelisa Piedad. Sister Genelisa, magandang umaga dyan sa iyo. Happy Oh. Sunday. Good Salamat morning. at nanonood ka sa program namin dito sa DYRL. Yun. At yung isa na nakapasok sa atin, Pastor Al, may nakasama ka nakapasok, hindi Yes. lang si JB Akma. yes, hindi lang si JV Akma, yung Oh. isa na nakapasok, Ano pangalan? si Brother Jerilo Quiles. Si Ah, Brother George. Hindi ko kilala yan, Brad. Hindi ko Nag-meet na ba kami niyan? Parang di ko kilala yan. Wag na bro, baka mahirap na. Excuse me, Hinahunting excuse me. siya ngayon eh. At yung si John Anthony Rumagos and si Brother Eric Romero. Sila yung mga nakapasok sa Board of Governors sa Catholic Faith Defenders. Bro, linawin mo Anong trabaho ng Board of Governors? Yung Board of Governors, sila yung overseer ng national. Sila yung nagdidesisyon kung ano yung Okay. gagawin o ano yung mga dapat gawin bilang lay organization dito sa Pilipinas. Siyempre, di ba may mga officers tayo dito sa Bacolod? Yes. Sila yung nagdi-decide kung ano yung magandang gawin dito sa Bacolod lamang. Oo. Pero as a Board of Governors, sila yung nag-uusap-usap, no? Sila yung nagdesisyon kung ano yung magandang gawin as a Catholic Faith Defenders sa buong Pilipinas. Bro, linawin ko, may mga presidente tayo. Mm. Ibig sabihin, mas pakikialaman nyo si Bro Gaylan, presidente rito. Pwede nyo bang parang sa Maynila kasi tawag namin dyan, tao-tao nyo yung presidente. Ganun ba yon? Ay, hindi bro. Hindi ganun. Gusto natin liwanagin yan kasi... hindi yun. liwanagin mo yan. As a president, mayroong kapangyarihan dito si Brother Christian Paul Gayla dito sa ating diocese lamang. Ito yung at hindi natin pwede pakialaman yung Oo. desisyon na. Tayo is guide lamang kung inline ba yung desisyon niya sa ating constitution and bylaws. Ayun. No, pero kung mga decision making, yung presider pa rin natin, Oo. si Brother Christian Paul Gaylan. Okay. No, hindi natin pwede pakialaman kung ano yung desisyon ng diocese. Bro, Tayo is guide lamang kung inline ba yung desisyon sa ating constitution and bylaws or inline ba yung desisyon sa national CFD. Bro, Ganon po yun. medyo konti na lang yung oras natin, mga kaibigan nakikinig sa DYRL, Jess 35, Bro, JB Akma, Brad Calix, dito ngayon, kasama nyo. Bro, napag-usapan natin yung nagkakwentuhan na tayo, what's going on doon sa NATCOM. Tapos, bakit ba may CFD? Mm-mm. Bro, gusto ko sana pag-usapan natin, no? Ano ang pakinabang nito sa bawat simbahang Katoliko sa Pilipinas? Etong CFD na to. Okay. Kasi
para so far hindi naman lahat pa meron o saturated na Correct. ng CFD. Ano ang advantages ng pagkakaroon ng CFD sa isang particular na parokya? Para sa akin, Pastor Al, yung advantages ng Catholic Faith Defenders sa isang parokya is una, ang Catholic Faith Defenders ay nagtuturo kung ano ba talaga yung turo ng simbahan natin. Okay. Imagine, Pastor Al, before ako naging CFD, naging protestante, naging sakristan din ako. Okay. No, pero nung naging CFD ako, nalaman ko yung turo ng simbahan, mas ma-appreciate mo yung ganda o yung beauty ng church natin. O mas ma-appreciate mo yung pagsamba mo doon sa ating Diyos. No, so as a Catholic Faith Defenders, no, mas malalaman mo o advantage niya sa isang simbahan dahil sila rin yung nagtuturo kung ano yung tunay na turo ng simbahan, kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng mga Katoliko, kung ano yung proper, yung ethics na gagawin bilang isang Katoliko. Napaka-importante yun, Pastor Al, na malaman mo kung ano yung turo ng simbahan, mas ma-appreciate mo. Halimbawa, meron kasing mga Katoliko, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, na kahit nagmimisa na, nagro-rosaryo pa rin. Maling-mali yun. No, basta once na may misa na o nagbimisa na, itigil mo na yung pagro-rosaryo mo kasi walang mas mataas na prayer doon sa misa. Okay. Mas mataas yung misa kumpara sa pagro-rosaryo. Ituloy niya na lang yan sa bahay o pagkatapos ng misa. Pagkatapos Hindi na ng misa. during Mass. Mass. Ganon. Okay. So maling-mali yun. Yung meron din iba na nagmimisa pero andun na sa labas, Oo. nag-aano lang ng kandila dun sa mga santo, which is wrong. Oo. Pag nagmimisa na, attend ka ng mass. Oo. Huwag yung nagsisindi ka lang ng mga kandila doon. Oo. Mali yun. Kung So, gusto mong gawin yan, before the Before. actual mass or after, pwede ba yun? Yes, correct. Okay. So, But not during yung misa natin. Oo. nalaman ko doon, malalaman ng pag may Catholic Faith Defenders sa isang parokya, malalaman nila yung importance ng Holy Eucharist, Okay. importance ng misa, at kung ano yung pagsamba na ginagawa ng mga Katoliko, ano bang pinagkaiba ng pagsamba sa Diyos at sa mga santo, mga kay Virgin Mary, ganun yung pagkakaiba. Bro, etong si FD na to, maski ba sinong Katoliko, pwede basta-basta, ano ba to, fraternity ba to, na maski sino pwede sumama rito? May qualifications ba tayo? Kung sino ang pwedeng mag-join sa CFD? Yes, yung qualification natin dito sa Bacolod, syempre, una, you are baptized Catholic. Okay. At dito sa atin nire-required natin na kailangan talaga na confirm ka, you receive the sacrament of confirmation dito sa Bacolod. Okay. Kaya dito ako saludo sa kay Brother Christian Pogelang kasi napaka-stricto ng ating presidente na dapat, which is correct naman, di ba? Na dapat kung ikaw ay Catholic Faith Defenders, you already received the sacraments. Okay. Tinuturo sa atin, no? Ang sacrament of what is the ka-importante yung confession. Importante yan, confession. At dapat, syempre, baptism and confirmation. Ganun yung sabi ko kanina. Bro, kasi may nagsasabi, parang nasasapawan na ata na CFD yung mga katikista. Ano ba ang katotohanan dyan? Tinatanggalan na ba natin sila ng kanilang teaching na ginagawa? Kasi andyan na CFD. Parang yung mga... Ako di ba, tinitrain ako bilang katikista dyan sa Sacred Heart. Tapos na yung ating cycle A, meron pang 2, saka meron pang 1 buwan ata yun na parang doon ka titira kung sa Don Bosco man yan mangyayari. Bro, gaano katotoo yan na sinasapawan ba ng CFD ito mga katikista natin sa Diocese sa Bacolod? No, hindi talaga sinasapawan ng CFD yung katekista kasi iba-iba yung iba-iba yung function, yung role. no? Yung katekista sila yung nagtuturo ng mga prayers. Okay. Sila yung nagtuturo ng kung ano ng simbahan, yung proper way, sila yung nag-a-assist sa mga tao natin paano magkasal, binyag, sa mga students natin to receive the Holy Communion. Okay. At tinuturo rin nila yung teachings ng simbahan. Okay. Pero tayo dito sa Catholic Faith Defenders, may mga bagay na iba yung role natin Dito sa Catholic Faith Defenders, tayo yung sumasagot, nagde-defend tayo sa mga attacks at misinformation or fake news ng ibang sekta. Okay. Ito yung focus natin, yung role natin dito sa simbahan. Bro, magkaiba. konti na lang oras natin at si Arwin nandiyan na, nag-aantay na sa atin.
Bro, yung mga parokya sa Diocese ng Bacolod na who would like na mabuo yung kanilang CFD, ano ang steps na gagawin nila para mabuo na magkaroon sila ng CFD sa kanilang particular na parish? Anong gagawin nila? Una is mag-contact kayo sa aming page. Okay. Pwede kayong mag-comment diyan Okay. na gusto niyo magpa-seminar sa Catholic Faith Defenders. Okay. Pangalawa is we approach, mas maganda siguro na i-approach mo rin yung pari mo. Yun yung pinaka-importante sa lahat, na kailangan i-approach mo yung pari mo na kung pwede magpapa-seminar kayo. Dapat alam ni Father. Oo, hindi pwede Hindi na wala. pwedeng ang PPC mag-decide or sino man dyan sa loob Hindi ng simbahan. Dapat alam lagi ni Oo, Padre. pinaka-importante yan na dapat alam talaga ni Father Correct. na magpapa-seminar kayo dyan ng Catholic Faith Defender sa inyong parokya. Tapos, ano mangyayari? Pagkatapos, magpapadala, pag naging okay na si Father, Okay. na-inform mo na siya, Oo. is magpapadala tayo ng letter Okay. sa parokya to Oo. conduct klase or Catholic Okay. Lay Apologetic Seminar. Oo. At doon hindi porket by the way, ito yung misinformation ng iba, akala Oo. nila pag naka-attend ka ng klase or Oo. Catholic Lay Apologetic Seminar, CFD ka na. Walang ganon. Linawin natin mga kaibigan, walang ganon. Hindi ibig sabihin nakadalo kayo ng klase, pagkatapos CFD ka na. ng seminar na yan, matik na CFD ka na. Oo, walang ganon. Fake news pala yan. Fake news yan. Okay, linawin mo yan, Bro JB. Yung klase is requirement. Yun. Requirement siya to become a CFD. Oo. Pero kung gusto mo maging CFD, kailangan pa yan may mga formation. Ano yung formation niya? Pakalinaw yan. Ano Yung yan? formation yan is kasi sa klase Pastor Al, Brother Al, is hindi yan kompleto eh. Okay. Pero sa formation, doon makukompleto kung ano ba talaga yung turo ng simbahan. Kasi long process yan. Ayun. Hindi yan sa isang araw lang, yung pare nga, di ba? Oo. Nag-aral sila ng isang topic, Christology, is ilang buwan, ilang Oo, semester. oo. Tayo dito isang araw lang, walang ganun sa Walang Catholic ganon. Faith Defenders. Oo. Walang ganun. So, kailangan, bago ka maging official member ng Catholic Faith Defenders, is kailangan makompleto mo yung formation ng Catholic Faith Defenders. Ano yung sinasabi nila na pwede raw bayaran yan? Member ka na. May ganun ba? Walang- Pwedeng dumiretso to, babayaran lang? Wala. May ganun ba tayo rito? Always remember na dito Oh. sa Catholic Faith Defenders, wala kaming bayad dito. Oh. O hindi kami binabayaran dito para Yun. magturo sa inyo, para pupunta Oh. kami sa inyong parokya, para magturo. Wala. Kahit kami, hindi kami binabayaran. Oh. This is our self-service ito. Servisyo namin ito sa inyo. Oh. At si Lord na lang ang bahala sa amin kung ano yung ganti niya para sa amin. Brad, ang tawag natin dyan, LOL. LOL. Oo. Ano yung LOL na yan? Labor. Labor of Love. Gets nyo na? Oo. Wala. Bro, tawag nito, maganda to, no? Maganda. Hopefully, sa Diocese ng Bacolod, mag-example tayo sa ibang mga CFDs. Hindi naman tayo perfect, but we're trying our best na gawing maayos to hanggat maaari. Bro JB, ilang minuto na lang tayo. Ano ang gusto natin talagang sabihin in capsule form? Ano ba ang gusto nating sabihin ngayon sa araw na to para sa mga listeners natin? Okay, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga listeners ngayon is gaya nga ng turo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo Oo. na hindi porket Katoliko ka na binyagan ka is okay na, walang ganong turo ang simbahan. So bilang Katoliko, ini-encourage ko ang lahat na kahit hindi niya kayo basta depensahan nyo lang yung inyong pananampalataya. Okay. Pag may pumasok sa inyo na ibang sekta is sagutin nyo kung kaya nyo, pero pag hindi nyo kayang sagutin is ituro nyo na sa amin sa Catholic Faith Defenders or ituro nyo kung sino ang may kakayahan na sagutin yung mga atake nila. At always remember na ating tandaan na hindi pwedeng kung may question, may tanong kayo sa Katoliko or may against kayo sa Katoliko, itatanong nyo sa kompetensya. No, walang ganun kasi given na ang isasagot nila is against talaga sa Catholic. Oo. At yun nga yung sabi ko pag may na-encounter kayo na sekta, Oo. o lumapit kayo sa ating mga kaparian o may kilala kayong CFD, lumapit kayo sa amin at kami yung magtuturo kung ano ba talaga yung turo ng ating simbahan. Alright, mga kaibigan, malapit na ho tayong kami magpaalam ni Bro JB Akma sa ating broadcast today. And we would like to say thank you so much. Happy birthday nga pala, no? Sa lahat ng mga listeners na mga Katoliko nationwide. Happy birthday. Baka
andito lang naman kami ni Bro JB Akma. Kung kayo ay taga Bacolod lang, dyan lang ho kami sa downtown. Happy birthday! At ganoon ho sa mga couples natin out there na probably you are preparing yung inyong wedding anniversary today. Again, andyan lang kami ni Bro JB Akma sa downtown. Chat-chat lang ho kayo. Bro, may gusto ka pang batiin. Shout out po na sa ating mga kasamahan na nanonood sa atin sa program natin. Si Sister Apple nanonood sa atin ngayon. Ay, Sister Apple, good morning. Kay Si- Ninang, kay Ninong, oo. Si John Paul Ruby. Oo. At yung presidente natin nanonood din, si Brother Christian Paul Gailan. Okay. Pres, magandang umaga po sa iyo. Pres, andito lang kami ha, sa downtown lang kami pagkatapos ng broadcast. Alright, bro, doon sa mga gustong magtanong regarding dito sa CFD, may contact numbers ba tayo na pwedeng Yes, kung sabihin? may mga, for example, may mga tanong kayo sa ating pananampalatayang Katoliko, Oo. pwede kayo mag-message dito sa program natin mismo sa DYRL GIS35. Mag-comment kayo dyan at sasagutin namin yung mga tanong nyo. Okay. Or pwede rin sa Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod. Oo. Pwede kayo mag-chat or mag-comment doon kung may mga katanungan kayo sa ating pananampalatayang Katoliko. At through text, kung hindi talaga wala kayong social medias, Oo. pwede rin kayong mag-text sa 0946-0694-333. Ulitin ko, Okay. 0946-0694-333. Alright, mga kaibigan, maraming salamat si Bro JB Akma, kasama natin, at si Brad Calix. And Lord willing, next week, makikita-kita tayo uli. Meron ba? Sabi nila, wala na raw programa natin sa next week. Totoo ba yon? Wala pa akong balita doon. Sa fake news lang ho yun, mga kapatid. Dire-diretso lang ho kami. Hanggat gusto ni Lord na kami po ay magbo-broadcast dito ni Bro JB Akma. Partner ho kami ni JB. At next week ko, dito na siya mag-a-anchor. At ako ho ay doon na bababa sa aking trono sa ibaba. Ito'y pansamantala lang ho. At nagpapasalamat tayo sa opportunity. Once again, gusto namin batiin ang aming bishop sa Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buzon. Gusto ko rin batiin ang lahat ng mga kaparian natin na busy na ngayon, no, sa kanilang mga ginagawa sa mga misa. Bro, siguro tapusin natin yung ating broadcast sa pamagitan ng panalangin. Sige, manalangin tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God Almighty Father, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo sa amin na kami ay nakapagpahayag ulit kung ano ang turo ng ating simbahan. At sana po ay sa pag-uwi namin, i-bless niyo po kami. Ingat, sana ilayo mo kami sa tukso, sa mga disgrasya at sa anumang sakuna. Lord, sana i-bless mo rin po yung mga nakikinig sa amin na nasa kanilang bahay, na sana po ay i-touch mo rin yung kanilang heart na sana yung makapagsamba rin sila sa iyo o ngayong araw nito, this Sunday. At sana po ay wag kang mawala ng wag kang mawala ng sa amin na ikaw magpatuloy na mahalin mo kami. No, wag kang mawala na kahit kami ay mga pasaway minsan. Sana ay wag kang mag-give up sa amin na ito yung Lord is kami ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan namin. No, we are not perfect but hindi yun valid na reason para kami ay gumawa ng mga kasalanan. Sana po ay patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. At Lord, sana po sa pagtatapos ng programang ito, maraming mga Katoliko na ma-open yung heart and mind na malaman kung ano yung turo ng ating simbahan. We ask this through the intercession of the Blessed Virgin Mary, in the name of Jesus Christ our Lord and God, true man and true God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, mga kaibigan, sa ngalan ni Bro JB Akma, Brad Calix, mula rito sa Negros Occidental. Maraming salamat sa inyong pakikinig. GIS35, DYRL Bacolod. To God be the glory. Ingat po kayo, and bye for now. Dili lang kita magtakop mga kauturan, kabay nga madamo na naman nga mga bililhon nga kamatuoran,
ang inyo nasayran bahin sa aton pagtuong Katoliko. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati kag